We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Kaanak ng napatay na barangay chairman sa Taal, Batangas, ikinatuwa ang pagkakadakip sa dalawang umano'y kasabwat sa pagpaslang. Pulisya patuloy ang investigasyon sa kaso ng pamamaril sa barangay chairman. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Tuloy ang dating ng nakikiramay sa bahay ni Erasmo Hernandez, ang kapitan ng Barangay Poblacion Zone 10 sa Taal, Batangas, na tinambangan ng mag-aangkas sa motorsiklo sa tapat ng barangay hall. Sinabi raw sa press briefing sa Camp Crame ni PNP Public Information Officer, Police Colonel Jean Fajardo, na natukoy na ang dalawang umunoy kasabwat ng motorcycle riding criminals. Hindi na muna pinangalanan ng mga ito. Para sa pamilya at kasama sa serbisyo ni Erasmo, magandang development na raw ito ng kaso. Nung mabalitaan namin gano'n, medyo nabawasan ng ng aming kalooban. Malapit na siyang makakamta ng kanyang hustisya para sa kanya. Medyo natutuwa po dahil nagkakaroon po ng hustisya yung pagkamatay ng aking Pangulo. May development. Kung sa po may development po yung kanyang kaso. Ayon sa pamilya, walang anumang naikukwento ang biktima bago ang insidente. Nagulantang na lang daw silang pamilya. Ang paniwala nila, Naniniwala ako sa politika yan. Pero wala akong alam na kaaway siya. Wala akong nalalaman. Wala siya na ikukwento sa akin. Dahil napapanahon niya ang politika mag-eleksyon. nauna nang sinabi ng Taal Police na tinitingnan pa rin nila ang lahat ng posibleng anggulo sa krimen. Bumuo na rin ang pulisya ng Special Investigation Task Group o SITG Hernandez na tututok sa investigasyon sa kaso ng pagpaslang sa barangay chairman. Sa linggo nakatakdang ilibing ang biktima. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Rider na motorsiklo na nagtangkang mag-overtake, patay nang sumalpok at maipit sa trailer truck sa Calaca City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nakabulagta sa gitna ng kalsadang sakop ng Barangay Dacanlao, Calaca City ang katawan ng 38 anyos na rider na kinilalang si Jomar Obal, residente ng Barangay Pantay ng kaparehong lungsod, matapos umanong sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa trailer truck na nasa unahan nito habang binabagtas ang barangay road na sakop ng Barangay Dacanlao. Tumumba sa kanang bahagi ng kalsada si Obal at naipit ang ulo nito sa likurang gulong ng trailer truck na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa investigasyon ng pulisya, posibleng nasa impluwensya ng alak ang rider ng aksidente. Ito pong si Vehicle 1, overtake niya sana yung truck. Upon overtake, napag-adaman niya na may kasalubong siya na tricycle. Nag-alangan po siya. Nagkaroon po siya ng loose control sa kanyang motor. Out-balance po siya, pero accounting po, parang nakainom daw po yung ating biktima. Pansamantala munang nakapiit sa custodial facility ang truck driver. Nakalagak na ang mga labi ni Obal sa kanilang tahanan. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng biktima at sa truck driver para sa kanilang pahayag. Paalala naman ng pulisya, Sa ating mga motorista, kailangan po natin maging maingat parati habang tayo ay gumagamit ng ating mga sasakyan. Sa mga ating mga nagmumotor, palagi po sana natin isuot ang ating mga helmet at other safety equipment. Responsible driving na po ang kailangan natin. Sa gayon po ay makaiwas tayo sa mga insidente na maaaring mangyari sa ating sa kalsada.
Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Grade 11 students sa Batangas City Integrated High School na nakaupo sa sahig, nabigyan ng mga pansamantalang upuan. Narito ang report ni Paul Hernandez. Suliranin ng sumalubong sa mga grade 11 student ang Batangas City Integrated High School sa school opening kamakailan. Sa sahig sila noon nakasalampak dahil sa kawalan ng mauupuan. Hanggang natuldukan din ng ilang araw na pagtitiis ng mga estudyante. Sa armchair na sila ngayon nakaupo. Sabi ng principal ng paaralan, hiramang mga ito sa ibang eskwelahan sa lungsod. May mga paaralan po dito sa Division of Batangas City na labis po ang upuan. So yun po ay ipinahiram ng mga mababait naming mga school heads. Komportable na raw na nakakagawa ng mga school activity ang mga mag-aaral. Compare po dati na nahihirapan na po kami sa lessons po, syempre, because po nag-a-adjust pa po. Nahihirapan pa rin po kami sa situation. Pero ngayon po may upuan na mas comfortable po, mas nakakapag-isip pa po kami ng ayos. After po mapa-report sa GMA, agad po nung hapon ay nagkaroon po kami ng upuan. Yun nga lamang po ay monoblock pa lang po pansamantala. Then after po a few days, nagkaroon po kami ng armchair. Yun po. So masaya po. At Isa ang classroom na ito na walang silya ng magpasuka noong nakarang linggo. Malaki na raw ang kaibahan ng sitwasyon ngayon. Yun nga lang, hindi maiwasang mangamba ng ilang mga estudyante dahil baka raw dumating ang araw na kuhanin sa kanilang muli ang ipinahiram na upuan. Baka po ito biglang kunin, hindi po wala po kaming, mahirapan po kami. Sana po meron na ng original na upuan yung pong hindi kami nahihirapan sa pagdodrawing o paggagawa ng activity. Magagamit pa raw ang mga ito hanggat hindi pa dumarating ang nirequest na halos 2,000 mga upuan. Pero may mga ibang classroom, monoblock chairs pa rin ang gamit. Kasama po dun sa nirequest namin yung mga naka-monoblock na yun. sana po ay mapabilis na para po lahat po ay nandito na po kami sa classroom na nagtuturo. Bago raw matapos ang taon, darating ang mga bagong upuan na hiniling para sa paaralan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ilang fish dealers sa Batangas City New Market daing ang matumal na bentahan ng isda. Samantala presyo ng mga isda sa pamilihan bumaba ng 10 hanggang 50 piso kada kilo. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ivy, bagamat may pagbaba ng presyo ng ilang isda, problema pa rin daw ngayon ng ilang fish dealers ang matumal na bentahan ng isda. Tingin nila, epekto pa rin ito ng sunod-sunod na naranasang sama ng panahon sa lungsod. Naabutan ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog ang 28 anyos na si Sheila habang nilalagyan ng yelo ang mga panindang bangus sa Batangas City New Market. Ayon kay Sheila, matumal daw ngayon ang bentahan ng isda kaya hindi maubos ang 2 cooler na may lamang bangus na kinukuha pa nila sa Laurel, Batangas. Kaya ang solusyon niya para mapakinabangan pa rin ang mga ito, ito po, iniiladuhan po para po kinabukasan. Bibenta po namin. Nalulugi po ngayon eh. Simula po talaga nung nag-pandemic na medyo tumalo. Ganito rin ang hinaing ng 33 anyos na si Lorraine. Sa tagal na raw kasi nila sa negosyong ito, ngayon lang sila nakaranas ng tumal ng benta at mahinang kita. Mahirap talagang kumita ng pera sa panahong ito. Lahat naman ho'y nagmahal. Siguro sa panahon, tapos walang gaano nadating nga talaga. Dati, nung pandemic kami, okay pa kami eh. After ng pandemic talaga nitong 2022, talagang sobra. Halos lahat dumaing na. Tingin ng pamunuan ng palengke ang matumal na bentahan ay posibleng epekto ng nagdaang masamang panahon na naranasan sa lungsod. Wala tayong masyadong dating na isda. Tayo ay umaangkat ng mga nakakahon o yung frozen. Bagamat mababa na ang presyo ng ilang isda sa pamilihan, mataas pa rin ang ilang rekado kaya 1 kilo na lang daw muna ang binili ni Aling Juana. Basta anak may maibili, bibili. Pag wala, nga. Bawas-bawas para tipid-tipid. Sa ngayon, bumaba ng 10 hanggang 50 pesos ang ilang isda sa pamilihan. Gaya ng Don Pilas na 90 pesos na lang ang kada kilo mula sa dating 100 piso. Ang Lagidlit na dating 240 pesos ang kada kilo, 220 pesos na lang ngayon. At ang bangus mabibili na lamang ng 160 to 200 pesos per kilo kumpara sa dating 250 pesos kada kilo. Ayon sa pamunuan ng palengke, ang pagbaba daw sa presyo ng isda ay dahil sa kakaunting huli at pagdami ng mga ibinebentang ilado o frozen sa pamilihan.
may quality rin naman yon. Kaya nga lang, iba pa rin yung press. So, meron naman tayong mga press, ay di talagang mahal nga laang. Ivy, umaasa naman daw ang ilang fish dealers na sa pagdating ng buwan ng Disyembre ay magiging malakas na ang bentahan ng kanilang panindang isda para mabawi naman daw nila ang kanilang pagkalugi. Balik sa'yo, Ivy. Maraming salamat, Denise Abante. 6 na volcanic earthquakes at 2 volcanic tremors ang naitala ng PHIVOLC sa Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras. Tumagal ito ng 3 minuto. Nasa 1,141 na tonelada naman ng sulfur dioxide ang nai-record ng PHIVOLC na lumabas sa crater ng bulkan. Habang umabot sa 1,800 na metro ang taas ng usok na ibinuga ng bulkan at napadpad sa gawing silangan. Patuloy ang monitoring ng PHIVOLC sa Bulkang Taal na nasa ilalim pa rin ng Alert Level 1 kung saan posible pa rin ang mahinang pagputok. Kaya naman mahigpit pa rin ang paalala at pagbabawal ng ahensya sa sino mang pupunta sa Taal Volcano Island na deklaradong Permanent Danger Zone. Jillian Ward tinaguri ang star of the new gen. Samantala, video ng sweet moments ni Yasmin Curdy at kanyang asawa may mahigit 7 million views na. Narito ang report ni Hazel Alviar. Dahil sa mga parangal at pagkilalang tinamo ni Jillian Ward sa loob ng kanyang 14 na taong karera sa showbiz, tinagurian itong star of the new gen. Ang kanyang papel sa abot kamay na pangarap bilang pinakabatang doktor sa bansa na si Dr. Annalyn Santos, nakakuha ng positibong reaksyon at patuloy na minamahal ng mga manonood. Isa rin si Jillian sa itinuturing ngayon na fast-rising social media stars kung saan umabot lang naman sa 16 million followers ang kanyang Facebook page habang 13 million na sa TikTok as of right. Tumatabo rin sa million views ang videong ito na in-upload ng The Missing Husband star na si Yasmin Curdy dahil sa mga nakaw na halik ng kanyang asawa. Kuha ang mga videong ito sa mga family vacation nila na in-upload ni Yasmin sa kanyang Facebook page. Kaya ang mga netizens napapasana all na lang. Samantala sa Royal Blood, may panganib na nakaamba kina Beatrice at Lizzie at gagawin ni Andrew ang lahat para lang mapatawad ni Margaret. Makakaya-kaya niyang patayin si Beatrice. Ang mga eksenang yan huwag palampasin sa Royal Blood pagkatapos ng Voltes 5 Legacy. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Wheel clamping ordinance nakatakdang ipatupad sa Lipa City, Batangas sa Nobyembre ayon sa LGU. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Halos 20 taon na raw na tricycle driver ang 55 anyos na si Mang George sa Lipa City. Sa araw-araw niyang pamamasada, perwisyo na raw ang mabigat na daloy ng trapikong nararanasan sa lungsod. Isa pa rito ang mga nakaparada sa gilid ng kalsada na nakakaabala raw sa mga motorista. Lalo na po dito sa highway. Apektado po kami dyan kasi yun ho ang nagpapasikip eh. Siyempre pag kami po yung napapunta sa inner lane at nakita kami lagi ang gusto huhulihin. So paano ko po makakapunta sa shoulder kung lagi pong may nakaparada? Para masolusyonan umano ang problema ng mga motorista, ipatutupad ng Lipa City LGU ang wheel clamping ordinance na magsisimula sa buwan ng Nobyembre. Ito po ay national law, yung kung matatandaan niyo po yung ALG na memorandum na pinalabas ni Pangulong Duterte tungkol sa road clearing. Kung meron po tayong mga signage na ilalagay, then generally po, yung buong JP Laurel highway natin is no parking talaga yan. Bukod sa National Highway, bawal din ang pagparada sa mga intersection, crosswalk. Sakop ng 6 na kilometro ng intersection ng mga korbadang linya, 4 na metro ng driveway, sakop ng fire station, nasa harap ng pribadong driveway, malapit sa tulay, no parking zone at tow-way zone. Magtatalaga ang Lipa City LGU ng mga traffic enforcer na mag-iikot sa lungsod upang matiyak na walang lumalabag sa ipatutupad na ordinansa. Halimbawa naman daw at may driver sa loob ng sasakyan at makikitang nakaparada, pagsasabihan lamang ito at bibigyan ng citation ticket.
Wala po siyang kung ilang minutong na ibinibigay. Basta po yan ay pampubliko, bawal po talagang pumarada dyan. Pag wala pong driver, talaga ikakulamp namin na po. Maaaring magmulta ng halagang 300 piso hanggang 1,000 piso ang mahuhuling nakaparada sa mga ipinagbabawal na lugar. Magkakaroon muna ng dry run ang lokal na pamahalaan sa ordinansa bago ang full implementation nito sa susunod na taon. Samantala, pinag-aaralan na rin daw ng Lipa City LGU ang posibleng solusyon sa mga kolorom na pampasaherong jeep at tricycle sa lungsod. Kung maaari po, para makaluag din tayo, yung pong mga wala pong linya, mga prangkisa, yun po talagang dapat na para mabawasan din po yung ating traffic. Lumagay po tayo sa patas. Pero naaawa din po ako sa kanila kasi po nakakaawa din po yung katulad ng ibang operator na nagbabayad po ng prangkisa. Kasama si J. Arman Harris, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Dalawa ang sugatan sa nangyaring aksidente sa intersection ng Diversion Road sa Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte. Makikita sa CCTV footage ng barangay na parehong mabilis sa pagpapatakbo ang driver ng isang SUV na minamaneho ng 52 anyos na si Ferdinand Morales at motorsiklo na minamaneho naman ng 48 anyos na si Christopher Castro. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, binabaybay ng isang SUV ang kahabaan ng San Vicente Road patungong Daet habang binabaybay naman ng motorsiklo ang Maharlika Highway Diversion Road mula sa Talisay. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang dalawang sakay na motorsiklo habang ligtas at walang anumang pinsalang tinamo ang driver ng SUV. Agad na dinala ang mga biktima sa Camarines Norte Provincial Hospital ng mga rumespondeng pulis at MDRMO. Samantala, nasa kustudiya ng Daet Municipal Police Station ang mga sasakyan habang nagpapatuloy ang investigasyon. 5 miyembro ng CAFGU na nasawi sa engkwentro sa Tagkawayan, Quezon, bibigyan ng military honors. Narito ang report ni Paul Hernandez. Habang patuloy ang paggulong ng investigasyon at isinasagawang hot pursuit operations, gagawaran ng full military honors at luksang parangal ng Tagkawayan LGU ang 5 CAFGU members na nasawi sa bakbakan sa pagitan nila at ng umano'y mga rebeldeng grupo sa Barangay Mapulo, Tagkawayan, Quezon. Itong 5 nating namatay na CAFGU ay tinutukoy natin mga bayani. Malakihang pakikidalamhati ng mga mataas na opisyal ng ating pamahalaan ng armed forces at police. Nauna nang kinondena ng pamahalang panlalawigan ng Quezon ang pagsalakay ng sinasabing NPA sa mga miyembro ng 85th Infantry Battalion na nagsasagawa noon ng regular patrolling sa lugar. Takot ang idinulot sa komunidad ng pangyayari, kaya't isinasailalim na rin sa psychosocial services ang mga residente rito. Nagpaabot na rin ng ayudang LGU sa mga naapektuhan kasunod ng nangyaring bakbakan. Siyempre, hindi sila masyadong, lalo na nung first few days nung after the encounter, natatakot silang pumunta sa kanilang farm at maghanap buhay. Kaya kahit in the short run man lamang ay masiguro natin na hindi sila magugutom. Bukas nakatakdang ihatid sa kanilang huling hantungan ang mga nasawing CAFGU members. May inilaan daw na espesyal na lugar sa Himlayan para sa kanila bilang pagpupugay at pag-alaala sa kanilang serbisyo. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Occidental Mindoro PDRRMO walang naitalang danyos kasunod ng magnitude 4.8 na lindol kahapon. Samantala, nationwide simultaneous earthquake drill isinagawa ngayong araw, September 7. Narito ang report ni Denise Abante. Isa-isang lumabas mula sa kanilang silid-aralan ang nasa 100 mag-aral ng Alacaak Elementary School sa Santa Cruz Occidental, Mindoro kasunod ng magnitude 4.8 na lindol kahapon. Agad nagtungo ang mga mag-aral sa open field ng paaralan at doon nag-duck cover and hold. Nagkaroon muna ng assessment sa mga estudyante, guro at silid-aralan bago sila pinauwi. Ayon sa FIVOX, tectonic ang pinagmula ng lindol na may lalim na 30 kilometro. Sabi ng PDRRMO Occidental Mindoro, bagamat malakas daw ang naging pagyanig, ligtas naman ang mga residente. Wala namang naitalang report na na-damage or any untoward incident. In coordination with the other partner agencies and sa ating mga LGU, to capacitate po kasi ma'am yung ating mga BDRIMC, yung ating pong barangay level and school. Ngayon ma'am nakatuto kami sa mga school. Patuloy daw ang isinasagawang monitoring at assessment ng mga local disaster risk reduction management team sa mga lugar na naramdaman ang lindol.
Samantala, isinagawa ngayong araw ang third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Sa Lubos Central School, kalmadong yumuko sa ilalim ng kanilang mga mesa ang mga mag-aral kasabay ng pagtunog ng bell. Isinuot ang kanilang mga hard hat at lumabas ng kanilang mga silid at pumunta sa malawak na lugar. Bukod sa mga mag-aral at guro, nakilahok din sa simultaneous earthquake drill ang ilang miyembro ng pulisya sa Batangas. Isa-isang lumabas ng opisina ang mga miyembro ng Batangas Police Mobile Force Company habang nakatakip ang kamay sa ulo. Layo ng National Simultaneous Earthquake Drill na maging handa ang mga residente sa anumang sakuna. Umaasa naman ang mga otoridad sa patuloy na partisipasyon ng publiko sa aktibidad. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Biyernes, September 8, mahigit sa 8 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang mararanasan sa lungsod ng Lipa, Batangas simula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng rehabilitasyon at conversion ng mga linya mula Anilao proper hanggang Pag-Ulingin East. Sa bayan naman ng Mataas na Kahoy, 2 oras na maaantala ang supply ng kuryente, bunsod ng paglilinis ng mga linya. Samantala, sa ilang barangay sa bayan ng San Juan at Rosario, makakaranas din ang kawalan ng supply ng kuryente sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng manual load dropping. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 46 anyos na lalaki, patay ng barilin umano ng gwardya sa pinagtatrabahuhang warehouse sa Calacas City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Isang tama ng bala ng baril sa ulo ang tinamo ng 46 anyos na si Nilo Bautista, isang truck driver at residente ng Barangay Dacanlao, Calacas City matapos umunong barilin ng security guard sa pinagtatrabahuhang warehouse sa nasabing lungsod. Kinilala ang suspect na si Ricky Lawig, 45 anyos na naka-duty ng mga oras na mangyari ang pamamaril. Sa investigasyon ng pulisya, nagkaroon umano ng pagtatalo ang dalawa tungkol sa pagkakarga ng mga sako ng simento sa truck at paglalagay ng dona o takip sa mga ito. Pinagsabihan ng ating suspect yung victim natin na he should follow the rules and regulation of the company. After that, nagkaroon sila ng pagtatalo. Upon finishing sa pagkakarga ng semento, dapat po ay pipicturean daw muna bago lagyan ng dona. Pagkakarga, nilagyan daw ng dona. Yun daw siguro ay naging violation na hindi pa po napipicturean yung kinargang semento. Dito na umano bumunot ng baril ang gwardya at pinaputukan ang biktima. Agad isinugod sa ospital ang biktima, ngunit kalaunay binawian rin ang buhay. Arestado naman ang suspect na ngayon nasa kustodiya na ng Calacas City Police at nahaharap sa kasong frustrated homicide. Hawak na rin ng pulisya ang kalibre 38 na baril na ginamit ng CQ sa pagbaril sa biktima. Iyan po natin yung ating maximum tolerance. Miski nagkaroon tayo ng heated argument since yung mga gwardiya natin ay may hawak na firearms, pagkukumbaba lang po. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng biktima, suspect at sa may-ari ng warehouse para sa kanilang pahayag. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. 13 katao ang naaresto sa iba't ibang lugar sa Batangas kasunod ng pinaigting na operasyon ng pulisya kontra iligal na sugal. Ikinasa namang operatiba ng San Luis, Tanawan, Cuenca, Calaca, Mataas na Kahoy, Calatagan at Rosario Municipal Police Stations ang magkakahiwalay na operasyon. Na-recover ang kabuang mahigit 4,000 pesos na bet money na magsisilbing ebidensya habang isinasailalim sa masusing investigasyon at tamang proseso ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga naaresto. Mga kapuso, kumpara nitong mga nakarang araw, mas maaliwalas na panahon ang aasahan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, bahagyang humina ang southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto sa western section ng northern at central Luzon. Maulap na kalangitan ang aasahan sa Batanes at Babuyan Islands, habang posible ang panakanakang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa.
Pero base sa datos ng Metro Weather, asahan pa rin ang mahihina hanggang katamtamang pag-ulan sa Laguna, Rizal at malaking bahagi ng Mimaropa Region ngayong gabi. May kalat-kalat na ulan din sa Visayas at Mindanao. Bilang ng mga overweight at obese na mga batang edad 59 na buwan pababa, bumaba ng 0.5% ayon sa Batangas City Health Office. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Dagsa ang mga magulang kasama ang kani-kanilang mga anak sa health center ng Barangay Santa Rita, Batangas City para sa buwanang check-up nila. Programa ito ng City Health Office sa bawat barangay upang mamonitor ang mga batang edad 0 to 59 months na overweight at obese. Naitala ng CHO ang pinakamataas na bilang ng mga batang overweight at obese sa lungsod na umabot sa 69 noong 2022 sa Barangay Santa Rita. So definitely malapit sila sa bayan. Madaming fast food na nabibilhan, tapos yung mga nanay nila usually is working moms, so hindi natututukan talaga yung kinakain ng mga bata. Kukulang na tayo sa exercise. Masyado ang mga batang nai-engage sa paggamit ng mga cellphone. Tapos habang nagsa-cellphone, kumakain pa din ng mga chunks. Kaya naman ang mga breastfeeding moms na sina Maria, Ana at Hana, healthy food ang kanilang kinakain mula pa nang sila'y nagbubuntis para matiyak na malusog ang kanilang mga anak. Lagi ako nagpapa-breastfeed. Ako as mom, yung lahat ng kinakain ko is healthy foods din para sa baby ko. Para maging healthy at hindi maging obese ang aking baby. Soft drinks, iwas. Gulay para sa milk ni baby kasi yun daw yung best for breastfeeding mom. Nung lumabas siya, pinilit talaga ng mga nurses na ipadirect latch siya sa akin. Kapag kasi breastfed, yung gatas kasi ng nanay, may mga vitamins included na siya, kaya healthy talaga. Ayon sa Batangas CHO, bumaba ng 0.5% ang bilang ng mga overweight at obese na batang edad 0 to 59 months sa lungsod mula sa 551 noong 2022 sa 509 ngayong taon. Tingin ng Batangas CHO, resulta ito ng kanilang mga pagpupulong at lecture sa bawat barangay, gayon din ang paglalagay ng lactation o breastfeeding areas sa ilang establishmento. Pregnant pa lang po, marami na po kaming ginagawa. Kinukuhanan po sila ng BMI para ma-determine natin kung normal yung body mass index ng buntis. After that, siguro magkakaroon ng lectures kung sino yung medyo mataas yung BMI para matutukan na ngayon pa lang. Ngayong taon, pinag-aaralan na rin daw ng Batangas CHO na makuha ang bilang ng mga overweight at obese mula sa mga edad 1 pataas upang matutukan daw ng otoridad ang kanilang unbalanced healthy lifestyle. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Naghatid ng kasiyahan sa mga residente ng Labo, Camarines Norte ang pagrampa ng 13 tricycle driver sa isinagawang Binibining Tsuper. Bahagi ang aktibidad ng Busigon Festival at paraan din daw nila ito ng pagbibigay halaga sa mga tsuper. Bukod sa pageant, nagkaroon din ng basketball tournament sa pagitan ng iba't ibang toda bilang pagpapakita ng camaraderie sa pagitan ng bawat tsuper at operator. Pinarangalan din ang mga tapat na driver na hindi nag-atubiling magsauli ng mga naiiwang gamit sa kanilang mga tricycle, maging ang mga unang nag-renew ng prangkisa at mga sumusunod sa traffic laws and ordinance sa bayan. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.